nawala or damage na TIN ID ngayong 2024, pwede nyo yang palitan ng bago. Ano-ano po ang requirements at magkano ang bayad nito? Iyan ang ating pag-uusapan sa video na ito. Hold up. Hello mga ka-vlogs, saan ka mang dako sa mundo, welcome dito sa aking YouTube channel. And kung bago ka pa lang dito at nais mo ang mga informative content na narito sa ating channel, maaari nyo pong i-click ang ating subscribe button pagkatapos mong panoorin ang video na to, and maaari kang maging miyembro dito sa aking channel sa pamamagitan ng pag-click ng join button na nasa baba. Maaari kang mamili ng mga perks na nais mo mga ka-vlogs. Para po sa ating mga ka-vlogs dyan na nangangailangang palitan ang kanilang TIN card or TIN ID mga ka-vlogs, sapagkat ito ay nawala, no, or na-damage at kailangan nyo itong palitan, ito po, video na ito ay para po sa inyo dahil pag-uusapan natin ang step-by-step process, maging ang requirements at magkano ang inyong gagastusin para magkaroon ng panibagong TIN ID. So wag niyo nating patagalin mga ka-vlogs, narito na ang requirements para sa inyong damage or lost TIN ID. Unang-una na po ay kailangan natin ng one government issued ID. So ang one government issued ID ay pwede naman po ang it's either primary or secondary. Sa mga damage TIN ID, pwede nyo po yung i-present as valid ID mga ka-vlogs, no, as long as hindi talaga siya totally damaged at nababasa pa yung inyong mga personal information mga ka-vlogs, pwede nyo po yung gamitin. So pwede po ang PhilHealth ID, pwede po ang senior citizen ID, of course the primary IDs like SSU MID, postal ID, passport, driver's license, PRC license at iba pang primary IDs. Ayan, basta government issued ID, pwede na po yan. Anyway, pwede naman po ang tinatawag natin na barangay ID, the police clearance, and the NBI clearance. Isang photocopy, no? I-photocopy nyo po yan, one copy, and then of course the original ay dalhin nyo din kasi hahanapin yan, no? Ipipresent nyo din yung original na government ID. Pangalawang requirements mga ka-vlogs ay personal appearance, no? Kung sino po yung may-ari ng TIN ID na gustong mag-replace ay siya mismo yung mag-appearance, no? Personal appearance sa kanyang BIR RDO, no? And take note ay hindi po ina-allowed ang representative, no representation mga ka-vlogs kung mag-a-apply tayo ng ating lost damage na TIN ID na papalitan natin mga ka-vlogs. So personal appearance ang kailangan. Pangatlong requirements ay kailangang magdala tayo ng isang 1 by 1 picture, no? Latest po yan mga ka-vlogs na 1 by 1 picture nyo po, no? Dahil yun yung pong ididikit, no, sa ating TIN ID card. Para sa pang-apat na requirements ay kailangan po natin ng affidavit of loss, no? Para po ito sa mga nawalang TIN ID mga ka-vlogs, no? Kung damage naman, no need na ang affidavit of loss. So para lang po ito sa mga nawala, no? Nawala nyo ang inyong TIN ID, magdala kayo ng affidavit of loss. Anyway, no, para hindi kayo gagasta sa pagkuha ng affidavit of loss, ay pwede kayong kumuha sa PAO, no, or the Hall of Justice. Libre lamang yan mga ka-vlogs, walang bayad. Pero bago kayo pumunta doon ay kailangang mag-print na kayo ng affidavit of loss with the information na nawala yung TIN ID, no? Anyway, maraming sample sa Google, pwede nyo i-edit mga ka-vlogs para pagdating nyo po doon sa Hall of Justice or the PAO office ay tatakan na lang yun ng notaryo, no, ng abogado mga ka-vlogs. So para
hindi kayo gagastos. Punta kayo sa Power the Hall of Justice. Pero kung may budget naman kayo, no, and ayaw nyo nang pumila doon sa libre, ay maaari naman kayo magbayad sa private law firm, mga ka-vlogs, kung saan nasa 150 to 200 pesos po ang bayad niyan, the affidavit of loss. Panglima at panghuling requirements ay ang bayad po. Magdala kayo ng bayad. Kung tayo po ay gustong kumuha ng bagong TIN ID dahil nga nawala or na-damage, meron po yung bayad, mga ka-vlogs, na nagkakahalaga ng 100 pesos. Yes, 100 pesos po ang bayad ng replacement ng ating lost or damaged TIN ID. Anyway, at the 100 pesos ay doon nyo na yan babayaran mismo sa inyong RDO or the BIR, mga ka-vlogs. No need na pumunta sa land bank na yun po yung ginagawa kasi dati, or yun yung procedure dati, no? Nasa land bank tayo pupunta para magbayad sa mga transaksyon natin kay BIR. Pero ngayon po ay pwede na tayong bumayad, no? Magbayad doon sa BIR or RDO mismo, mga ka-vlog. So, bring 100 pesos para sa bayad po. So, kung kumpleto na po, mga ka-vlogs, yung inyong mga requirements, ay pumunta na po kayo sa pinakamalapit na inyong BIR or RDO, mga ka-vlogs, na andyan sa inyong lugar, no, para maghingi kayo ng 1905 na form. And anyway, makukuha nyo po yan agad-agad, no? Within that day, makukuha nyo po ang inyong replacement, no, ng inyong lost or damaged TIN ID, mga ka-vlogs. Makuha nyo po yan agad, no? Depende naman po sa pila or sa dami ng clients ni BIR that day, pero makukuha talaga yan within the day, mga ka-vlogs. And paalala lang din po para sa mga walang trabaho, no? Walang trabaho, mga estudyante, no, ay hindi po kayo allowed na kumuha ng TIN ID, mga ka-vlogs. Okay? Pwede kayo kumuha ng TIN number, but the TIN ID is hindi po siya allowed. Kasi ngayon, binibigyan lang po ni BIR is yung may mga negosyo or yung mga employed, may mga trabaho, mga ka-vlogs. So, kung wala kayong negosyo or wala kayong trabaho, wag na kayong pumunta sa BIR or RDO, mga ka-vlogs, dahil hindi talaga kayo bibigyan ng TIN ID. So this video is for lost or damaged TIN ID, no? Kaya kung meron kayong ganito, ayan, pumunta na kayo, no? Sundin nyo lang po ang ating mga requirements and the process. And I'm sure makukuha nyo ang panibagong TIN ID card. Sana'y naging gabay ang video na to, and kahit pa paano nabigyan tayo ng bagong kaalaman at bagong idea. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, maaari nyo nang i-click ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag nyong kaligtaan na i-turn on ang notification bell, ilagay mo sa all para updated ka sa mga bagong videos na i-upload ko. And maaari mo ding i-like ang video na to. Kung meron ka pang mga katanungan, ay maaari nyo i-komento sa comment section na nasa baba. And you can follow me sa aking official Facebook page na nasa screen nyo. Muli po, ito si Daniel Timpawa na nagsasabing dito sa ating YouTube channel, Pawang Katotohanan at lahat at totoo lamang.